which you were caught, the quarry from which you were mined. Yes, think about Abraham, your ancestors, and Sarah, who gave birth to your nation. Abraham was only one man when I called him, but when I blessed him, he became a great nation. Then sa verse 2, the Lord will comfort Israel, verse 3 rather, the Lord will comfort Israel again and have pity on her ruins. Her desert will blossom like Eden, her barren wilderness like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found there. Songs of thanksgiving will fill the air. And then sa verse 4, listen to me, my people. Hear me, Israel. For my law will be proclaimed, and my justice will become a light to the nation. And then sa next verse, so Yeng, pwede mo bang basahin ng verse 5 to 6? Okay, question. My mercy and justice are coming soon. My salvation is on the way. My strong arm will bring justice to the nations. All distant lands will look to me and wait in hope for my powerful arm. Look up to the skies above and gaze down on the earth below. For the skies will disappear like smoke, and the earth will wear out like a piece of clothing. The people of the earth will die like flies, but my Oh, salvation lasts forever. My righteous rule hmm? will never end. Saan? The Bakit? next verses, verse 6, Ano ba verse nangyayari 7 sa inyo, Shelo? to Wala 9, naman na listen to kayong me, pahinga. you who know right from wrong, you who Ha? cherish my law in your hearts. Do not be afraid of people's scorn, Paano ka no na? fear their Magka-club ka pa insults, ba? O yan for na the lang moth piliin will mo? devour them as it devours clothing. The Ha? worm will eat at them as it eats wool. But my righteousness will last forever. My salvation will continue from generation to generation. Ano Wake ipapraktisin nyo? up, O Lord. Clothe yourself with strength. Gusto mo mag-basketball Flex ka your na lang, mighty huwag ka na right mag-club. arm. Rouse yourself as in the days of old, when you slew Mamili ka na Egypt, isang the game mo. dragon of the Nile. The next verses, pwede niyo bang basahin, Sister Beverly, 10 to Ay, 11? naku. Jesus. Oh, church. Sister Beverly, nandiyan po kayo? Amen. Sabi po dito, Ayan. are you not the same today, the one who dried up the sea, making a path of escape through the depth, so that your people could cross over? Those who have been ransomed by the Lord will return. They will enter Jerusalem singing, proud with everlasting joy. Sorrow and mourning will disappear, and they will be filled with joy and be gladness. Amen. Amen. And then sa next verses, yes, I am the one who comforts you. So why are you afraid of mere humans who wither like the grass and disappear? Yet you have forgotten the Lord, your Creator, the one who stretched out the sky like a canopy and laid the foundations of the earth. Will you remain in constant dread of human oppressors? Will you continue to fear the anger of your enemies? Where is their fury and anger now? It is gone. That's the next verses, 14 to 16. Pastor Reggie, can you read? Soon all you captives will be released. Imprisonment, starvation, and death will not be your fate. For I am the Lord your God who stirs up the sea, causing its waves to roar. My name is the Lord of heaven's armies, and I have put my words in your mouth and hidden you safely in my hand. I stretched out the sky like a canopy and laid the foundations of the earth. I am the one who says to Israel, you are my people. Amen. And the next verses, wake up, O Jerusalem. You have drunk the cup of the Lord's fury. You have drunk the cup of terror, heaping out its last drops. Not one of your children is left alive to take your hand and guide you. These two calamities have fallen on you, desolation and destruction, famine and war. And who is left to sympathize with you? Who is left to comfort you? The next verses. For your children have fainted and lie in the streets, helpless as antelopes caught in a net. The Lord has poured out his fury. God has rebuked them. But now listen to this. You afflicted ones who sit in a drunken stupor, though not from the drinking wine. And then last verses.
This is what the Hello, sovereign Lord your magbalot ka, God and defender magpanjama ka, says. at mag-ano ka, See, magdoble ka, I hindi have ganyan. taken the terrible cup from your hands. You will drink no more of my fury. Instead, Dalian mo I na! will hand that cup to your tormentors, those who said, we will trample you into the dust and walk on your backs. Let us pray. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na napakatamis, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, Holy Spirit, take over. Wash me with your blood, O Lord Jesus. I speak your word. Holy Spirit, use my mouth as your mouthpiece. May I speak fire of comfort, encouragement, and growth po sa bawat isa. Holy Spirit, continue to change us from glory to glory. At alisin mo lahat ng mga distraction, Lord. And let only your words be revealed as I speak your very word. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. So trust the Lord, a call to trust the Lord this 2024. Itong message na to, mga kapatid, sabi ko sa Lord, yung umakit ako sa prayer mountain no last time, 3 chapters yung pinabasa sa akin ng Lord. Yung Ecclesiastes, Proverbs, and then itong Isaiah. And the Lord really speaks to me through His word nung nasa prayer mountain ako ng 3 days na yun. And then sabi ko sa Lord, what if, ano yung pinasasabi mo naman, Lord, sa aming nation, sa buong mundo? Sabi ko, Lord, what will happen to 2024? At ganun. Kasi ganun ako minsan kay Lord every year. I ask the Lord what will happen to me, what will happen kumbaga sa family ko, sa career ko. And then, yun yung pinangahawakan ko all throughout the year. I remember, di ba, nung last year, meron ako mga pinanghawakan sa Panginoon. Kaya pala ganun yung message sa akin ng Lord, be still and know that you are God. Yun pala, yung year na yun, 2023, is the hardest, darkest year for me. Grabe yung year na 20 last year. But ganun pala yung personal message sa akin ng Lord. And I believe right now, itong book of Isaiah is really speaks to the nations and speak to our lives and speak to the whole world for 2024. So, every year, there is a season. Every year, may season na natatapos. Every year, may season ng, kuwari, kung year mo, last 2023, mourning ka. Anong kasunod nun? Probably, di ba? Ang kasunod nun, kung mababasa niyo yung book Ecclesiastes, parang may pattern si Lord eh. May pattern si Lord. After ng morning, dancing naman ng ganun ba mangyayari sa 2024? So, let's dig deep into His Word. What is really God saying for all of us, sa atin, no? Sa buhay natin, sa career natin, sa relationship natin, sa finances natin, Mag-text sa ka na lang sa nations kanya at at sa buong mag-thank you ka. mundo. We know na napakahalaga ngayon na tinitignan natin yung bansang Israel. And when you are Hindi ko reading kaya your yan. Holy Bible, you will I-try know mo that we lang. are in the very last days. Kaya napaka-importante na pinag-aaralan natin yung Book of Daniel, Isaiah, Ezekiel, Book of Revelations, yung mga prophetic books. Because we know we are in the last of the last days. Ang tanong, are we ready? Are we ready? Ba? So ngayon taong 2024, kaya ito yung title sa atin because the Lord is calling us to trust Him this 2024. Kung 2023 napagkatiwalaan natin si Lord, let us trust si Lord sa 2024. Ang mga sa mundo, anong pinagtitiwalaan nila? Happy Chinese New Year! Alam mo yung mga Chinese, do? Sa feng shui, pagpapagawa ng bahay, ay, bawal dyan kasi yung malas dito. Bili ka ng bili ka ng pusang gano'n, pang-aki sa negosyo, maraming customers, di ba? Ang daming binibili mga anting-anting naman daw. Mga pampaswerte. Yan ang ika nga, di ba? O, sinong tumalan dito ng New Year, di ba? Yun yung mga pamahiin, maraming pamahiin, maging sa mga Pilipino. Pero ngayon ay hindi natin pwede rin iasa ang ating mga kaliwat kanan na astrology ay horoscope. Ang tawag ko dyan hindi horoscope eh. Horoscope. Alam niyo po ba ang
Ang horoscope ay astrology na pinagbabawal at kinasusuklaman ng Diyos noong panahon ng Old Testament. Kung saan tayo pupunta? Walang iba, buklat natin yung libro, ang Biblia. When hearing the Word of God, it really transformed our life. Let's trust the Lord this 2024. Amen? So ano po yung dapat nating matutunan in how to trust the Lord? Basahin po natin yung text natin. Next slide, please. Sabi dito, unang-una, listen to our God, the promise keeper. Alam niyo po ba, dito sa verse 1, nakalagay dito, listen to me, all who hope for deliverance, all who seek the Lord. Bungad pa lang, di ba? Bungad pa lang ni Isaiah, listen, makinig. Bakit kaya napaka-importante ng pakikinig? Noong taong 2023 ba, ilang beses tayong nakinig sa Diyos? Ilang beses din tayong hindi nakinig sa Lord? Or may pinakinggan ba tayong mga boses ng taong 2023? Boses natin, boses ng kapitbahay natin, boses ng kaaway natin, o boses ng demonyo, o boses ng flesh natin. Ano ba Magdala ang ka mga ng tinapay boses mo doon, oh. na nagpa-drive sa atin this 2023, last year? But this 2024, bungad pala na Isaiah, listen, makinig. Bakit kaya? So, next slide. Pero, Ano yan? bigyan ko muna kayo ng background. Next slide, please. Ha? Alam niyo po ba, ang book of Isaiah, isa sa prophetic book. Anong ibig ko pong sabihin? Si Isaiah, siya po isang prophet, nakaka-receive po siya ng mga visions. Meron siyang gift of visions. Meaning nakikita niya po ano ang mangyayari sa hinaharap. Okay? Anong mangyayari sa Judah, sa Israel nung panahon na yon? Alam niyo po ang pinakita sa kanya ng Panginoon that there will be judgment coming because of sin ng Israel at Judah. Because of idolatry, yung pagsamba sa ribo-rebulto at kasamaan at pagtalikod ng mga anak ng Diyos sa Israel, Judah, sa Panginoon. Kaya nag-prophesy siya na there will be judgment coming. Noon. Siya yung pinadala ng Panginoon, siya yung boses ng Panginoon. At after nun, although judgment ang dala ng book of Isaiah, ito din ay nagpapatungkol sa prophecy din in the future. Ano yon? After ng judgment, may hope. Nung nabasa ko to, nung sa prayer mountain pa lang, una-una pa lang sa Lord, bakit naman parang judgment naman mangyayari sa buong mundo? Diba? Bakit ng judgment glory? Kasi yung kitang-kita yung gospel. Bakit? Yung Isaiah 53, doon na prophesy si Lord na siya ang magliligtas, na siya ang hope ng Jerusalem, ng Israel, ng Huda, nung panahon na yon. Kasi nung panahon na yon, nahati po ang kingdom ng Israel ngayon, di ba? At Israel sa Huda, ngayon Israel na lang, isang buo. So yun po ang background dyan, mga kapatid. At ito din, ang book of Isaiah din, sabi ng mga Bible scholars sa kanilang pag-aaral, parang true vision do sa gift of vision na binigay ng Panginoon kay Isaiah, para daw siya nag-transport sa future. Makita niya yung mangyayari after ng pagpapatapon sa kanila sa Babylonia. Bakit? Yung judgment ng Lord dito ay hinayaan ng Lord, ginamit ng Lord ang Assyria at ang Babylonia upang mapalo, maparusahan ang matitigas ng ulo ng mga Israelita, mga taga-Huda. Ganun po ang ng Bible na to, itong essay na to. So, sa Bible, kasi ang nangyari nito,
hindi pa nangyayari yung pagpapatapon. Pero parang doon sa mga huling chapters ng Book of Isaiah, sinabi doon yung parang nandun niya siya sa pagpapatapon. Pero sabi ng mga Bible scholars, although nauna nang namatay si Isaiah, baka nung panahon na naisulat to ni Isaiah, maging yung future of future pinakita na sa kanya ng Panginoon. Wala namang imposible doon. Ganun kasi ang gift of prophecy. God will tell things to come. Lagay mo nga Diba? Yung may ibang mga tao, pupunta pa sa Quiapo, pwede naman sa Lord. Because God give divine visions and dreams. Nakita natin yan, no? Through Joseph na nakapag-interpret ng dreams, pati kay Daniel. Meron talagang buhay talagang gift of prophecy. Pero hindi naman lahat ng dream ay galing sa Lord. So, ingat din po tayo dyan. Pero if you have really that gift given by God, hindi katulad ni Isaiah at ni Joseph, no? At ni Daniel, God can speak to you about what happened in the future. Yan yung tinatawag na word of knowledge, gift of word knowledge, word of wisdom. Okay? Anyway, dito sa Book of Isaiah, ito din nagpapatungkol sa future ng bagong Jerusalem. Meaning, hindi lang ito sa pagdating ng Mesiyas na si Jesus, yung pinanganak siya. Yung future glory ng Jerusalem, ito din yung nagpapatungkol sa pagdating ng second coming. Di ba sabi sa second coming, hindi daw langit lang eh. Kung nabasa niyo po ang buong Biblia, ang Book of Revelation, sabi doon, magkakaroon ng bagong Jerusalem at bagong earth. Yun po ang sinabi doon. Kaya ang destination natin, hindi langit lang. Mga kapatid, kung nabasa niyo po ang Biblia, sa Book of Revelation, there will be a new heaven, a new earth, a new Jerusalem. Yan po ang ating destiny. Praise God. Ngayon naman, ano naman itong chapter 51? Itong chapter 51, ito ay ang pinagtutungkulan nito, no? Next slide please. Ang pinapatungkulan nitong audience nito, yung mga tao na righteous, remnant na kung tawagin. Meaning, yung nagpapatuloy sa kabila ng pag-judge ng God o pagdisiplina ng God. Okay? Alam niyo po ba, balikan natin yung taong 2020. Taong 2020, alam niyo ba God judged the nations through that COVID? Although that comes from the enemy, inalaw ng God John to stir up, to cleanse his body, to change the church. Kasi bago niya sugpuin ng mga kaaway, lininisan niya muna, i-judge niya muna yung kanyang church. Tama? Paano tayo magiging ilaw kung tayo mismo hindi tayo malinis sa harapan ng Panginoon? Ginamit ng Lord yung taong 2020 for COVID. Although yung COVID comes from the enemy, God used that to purify us. Amen. So, ang message na to, particularly sa mga righteous, nung panahon na yon, o yung mga nagpapatuloy sa kabila ng war o pagpapatapon sa kanila sa Babylonia at Assyria, pagsakop sa kanila. So, sabi niya sa Deuteronomy 6:4-5, ano ba yung listen? No? Napaka-importante ng pakikinig simula pa lang ng taon sa Panginoon. Ang ganda nga nung message last time, di ba, about prayer? Yes, we pray, but we don't forget to hear. Listen, bago ka magawa ng wish list mo o decision mo sa buhay, mga plano mo this year, listen. Yan ba ang pinapagawa ng Lord? Kaya nga sabi sa Deuteronomy 6:4-5, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Yung hear na yan, galing sa Hebrew, yung Hebrew word niyan ay shema. Ibig sabihin, listen and obey. Naalala ko, pag sinasabihan ako ng nanay ko, hindi kayo nakikinig. Sige pa, hindi kayo nakikinig. Papaluin ko kayo. Yun pala, kasi matitigas ang ulo. Ibig sabihin parang listen, pag sabihan ako ng nanay ko, tatay ko nun, sumunod ka. Hindi lang papasok sa tenga, hindi siyang lalabas sa bantenga. Ano? Ibig sabihin pag sinabihan kang makinig ka, sumunod ka. Kalakip nun ang pagsunod. Yun palang ibig sabihin. Kaya napaka-importante, no? Kahit nga dito sa word na to, Deuteronomy 6:4-5, noon pa lang, napaka-importante ng word na listen o hear. No? Kaya ang unang point natin, listen to our God, the promise keeper, is 2024. Alam niyo po ba mga kapatid, next slide please,
marami tayong ipinangako ang mga pinangako sa atin ng Panginoon na Lord na confirm sa atin ng Lord sa word niya. Lord, promise mo na ganito ganito. But hey anak, listen to me. I am the promise keeper. Hindi ibig sabihin na hindi nangyari sa nung 2023, eh hindi ko pwede gawin o tuparin ngayong 2024. Ang tanong, ngayon niya bang year gagawin yon? Kaya ang gagawin natin, makinig tayo, no? Kaya yung bungad ni Isaiah dito, listen to all of you who seeks, who hope for deliverance. Bakit sila nag-hope for deliverance? Eh, ikaw ba naman sinasakop ng Assyria eh? Parang yung mga remnants doon, ano ba nangyari sa ano natin? Bansa natin, bayan natin, sinasakop na tayo, ganun. Kaya, pero hey, 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 sabi ni Isaiah, makinig kayo. Nagpa-fasting, nag-pray and fasting. Bakit? Hindi po horse po, hindi dikta ng tao, o dikta ng ating yung 2024, kundi ang kalooban. Bago mo yan. As man, Ay, tumatapon yung Diyos mo. sa ng taong 2020. Taong 2020, una na-restore ako sa Panginoon. Talagang wasted, I have been lost talaga. Until na-met ko si Nanay Ruth, napariwara ako. Alam ko talaga kung magiging Kristiyano, hindi pala garantiya na hindi ka mawawala, no? But natuto ko akong bumaba at isik ang kanyang righteousness. At dahil doon, noong taong 2020, sabi ko, Lord, grabe ka, Lord. Kung kailan naghihirap yung mga sa mundo ngayong 2020, yung taong 2020, yun po yung glorious years ko. One of the may glorious year. Bakit? Grabe nun, yung ang daming nangyaring magaganda that year. Iba na wala ng trabaho ako naman. Kalimat kanan yung increase. Sabi ko, parang sobrang favored by God. Alam niyo po ba, yung mga tao na nagsisik sa Lord, the Lord will protect them in the midst of trial and tribulation. Amen po ba? Hindi naman pwede naman tanggalin kaya tayo ni Lord dito, no? Kuwari, nagkaroon ng second wave na dito na pandemic, no? Nagkaroon ulit, ibang virus naman. Hindi naman tayo tatanggalin ni Lord dito, di ba? Nasa lupa pa rin tayo, makakaranas pa rin tayo ng paghihirap. Pero ang kaibahan, the Lord will hide us. Puprotektahan niya tayo. He will take care of us even in the midst of drought, even in the midst of famine. Amen? Kaya maniwala tayo. Listen to our God this year 2024. Promise keeper siya. Kung ngayon bang 2020, January, okay, sa mga susunod na buwan ay hindi maging okay, nawala na ba yung promise ng Lord? No. He promised that He will be with us. Hindi lang sa sagana, kahit sa tagtuyot, taggutom, at taghirap, at karamdaman. Amen. Yan po ang promise ng Lord na hindi niya to ay pababayaan. Ganun po ang ano. Kaya we must listen to our God, the promise keeper. What happened will happen this 2024. Naka-anchor tayo. Naka-angkla tayo kung sino ang Diyos. Kaya importante, makinig tayo. Ano ba yung sinasabi niya? Anak, promise keeper ako. Ganyan may nakikita mo, pero hindi mo alam ang big picture, anak. Amen? Praise the Lord. Next verse. Sabi dito,
Numbers 20:19. God is not man that he should lie, or son of man that he should change his mind. As he said, he will not he do it, or he has spoken, he will not fulfill it. O kung gusto ni Lord na mag-asawa ka. Kung iniwan ka, ibig sabihin hindi na ba totoo sa promise ang Lord? Eh kung meron nag-disobey or kung meron man umiwan sa'yo o meron nagkamali ibig sabihin ba o nawala yung papakasalan mo o nawala yung asawain mo o naghihintay ka na matagal, hindi na ba faithful si Lord? Faithful si Lord. Maaring iba ng tao o maaring ngayong year makikilala mo siya. Diba? So, talagang ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. He want to bless you financially. He wants you to, pag may kinokol ka na Lord sa isang specific ministry, God is faithful. Hindi po siya sinungaling. No? Kumbaga, nasa timetable pa rin ng Panginoon ang lahat-lahat. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, lean not for your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Ika nung panahon 2023, bigat na bigat ka na. Alam niyo yung taong 2023, lalo nung mga last quarter ng taon 2023, sabi sa akin ng Lord, pagkatiwala mo sa akin ng lahat, kaya ka na-stress kasi feeling, hindi naman ikaw ang God, ako pa rin ang Diyos. Ouch, Lord. Minsan, sa buhay natin, mapa-ministry, pamilya, minsan na natin gustong-gusto na natin i-control ang mga bagay. Meaning, Lord, kailan ba sila magbabago? Parang gano'n. Gusto mo talagang pagalitan, kahit anong pagalitan mo, wala pa rin, kahit anong rebuke mo sa mga kapatiran, gano'n. Lahat na, na-preach mo na, lahat na, na-counsel mo na sila, na ipag-pray mo na. Pero at the end of the day, hindi tayo ang shepherd. At the end of the day, hindi tayo ang pastor. Hindi tayo ang Lord. Hindi rin tayo ang God. Yun yung natutunan ko. Actually, 2023 is not easy for me because I have seen enemies, people who doesn't like me. Anong gagawin ko dito? Lagi na magpapaka-stress, magpaka-depress ako sa mga taong ito. What I can do is to bow down in my knees and ask God because He is the one who can rebuke the devourer. Amen? He is the one who can rebuke the enemy. Diba? Yung sinasabi nga dun sa Ephesians, dun sa Bible, sa word ng Panginoon, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Nakakalimutan natin yung word na submit to God Bago mo ma-resist ang demonyo, submit ka muna sa Lord. Kaya, trust in the Lord with all your heart. Huwag tayo muna pangunahan si Lord. Hindi natin kayang baguhin ng ibang tao. Yan yung natutunan ko. Although, yung in the entire life ko, ang ministry, hindi madali. Minsan, high blood ka talaga. Di ba? May mga inalagaan ka na wala sa Panginoon. Pero pinala sa akin ng Panginoon, pag-pray mo. Di ba ganyan katigas na ng ulo mo dati? Sorry, Lord. Binalik sa akin ni Lord. Ouch. Kaysa hindi ka makatulog dyan. Alam mo, hindi kita binigyan ng ministry para magpakamatay. Yes, you deny yourself every day. Pero it doesn't mean nagpapaktiwakal ka dyan sa stress. You are not God. I am God. Just love them and pray for them. Yun din yung nangyari sa family ko at taong 2023, doon po sila naging born-again Christian lahat. Grabe. Thank you, Lord. In my darkest year, and yet, ginamit ng Lord yung nangyari sa father ko. And then, para lahat kami ay makakilala sa Panginoon. Glory to God. Minsan, hindi natin mapangunahan si Lord Minsan, i-allow mga difficult times. Para yun na yung way niya para makakilala yung mga malat niya sa buhay. Grabe. Praise God and glory to God. Next slide please. Ito din sinabi sa akin ng Lord, Proverbs 33:17-18. Huwag mong kainggitan yung mga kasalanan na yan, but continue to pay me. Bibigyan kita ng reward dito. At yung pag-asa mo, hindi madi-disappoint. Kung meron man umaaway sa'yo, kinaiinggatan ka. Kasi pag ikaw ay nagniningning, lalo ikaw ay lingkod ng Diyos, kahit nasa workplace ka, kahit nasaan ka man, nagniningning ka sa mata ng kaaway, nagniningning ka.
I remember si Elijah, sino nagpa-depress kay Elijah? Prophet na to, na-depress pa. Walang iba, Jezebel. Di ba? Si Jezebel, isang babae. Huwag tayong matakot. Don't fear. But we must fear the Lord. Amen? Magpatuloy tayo magpakumbaba. Huwag nating hayaan na yung mga unbeliever na yumayaman, pakisip pa sa atin, umaangat. Ano ngayon? Yung yaman nila, hindi naman galing sa Panginoon. Amen? Di ba? Ang iba yun ay bulag lamang ng katanyagan at last ng mundo. Proverbs 22:4. 22:4. The reward for humility and fear thereof is riches and honor and life. Ang totoong kayamanan at honor at ang buhay ay ang pagpapakumbaba at pagkakaroon ng fear of the Lord. Amen? Na alam mo, pag binigyan ka ng pera ng Lord, binilis ka, hindi mo lustayin yan sa kasino. Amen? Pag binigyan ka ng milyon ni Lord, ang gagawin mo? Tutulong mo. Ng pagka-plant ng mga churches, ng mga missionaries. Yan ang kabilis ng Lord eh. Mga mahihirap, hindi for self-gain. Diba? Yung ikakasino mo, sinasino. Diba? Kaya nga, pag meron kang humility at fear of the Lord, whatever God has blesses you, yung riches nun, hindi siya magiging sumpa sa'yo, but it will be a blessing to you. Amen? Next slide, please. Listen to our God, the promise keeper. Alam niyo po ba, noong taong 2023, maaring may ilan sa atin na ang dami niyo mga plano. Baka minsan plano mo lang yan, hindi mo plano lang. Kaya hirap na hirap ka. Walang blessing ng Lord. Why not ngayon? Makinig tayo sa Lord. Makakarating ka sa destiny mo kung yun yung path na dapat mong buhatin kita. Minsan, isa yun na tayong isip, hindi kaya ko to, kaya to ng diskarte ko. And we forgot, if the Lord will not bless that, kahit anong diskarte mo, God will not bless that. If walang favor at grace ng Panginoon. So yes, think about Abraham, your ancestor, and Sarah, who gave birth to your nation. Abraham was only one man when I called. But when I blessed him, he became a great nation. Sabi dito, balikan nyo yung si Abraham. Paano ba nagsimula yung pananampalataya nyo? Di ba kay Abraham? Binilas ko siya at naging great nation kayo. Mabuting alalahanin natin ang ating mga pananampalataya, mga kapatid. Next slide, please. Yung mga tao, yung mga heroes of faith, sa panahon nila, itong si Abraham, di ba? Kaya nga sabi sa Hebrews 12:1-2, therefore since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Anong witnesses na yan? Ito po yung mga witnesses, ibig sabihin heroes of faith, mga nababasa natin sa Bible. Alam niyo po ba, pati po yung mga first leaders natin na naglilingkod sa Panginoon ng tapat. We are surrounded by these people. Kaya anong dapat natin gawin, no? Let us look at the faith on God. Kung napanghinaan ka ng 2023, tingnan mo na lang yung mga patuloy nagtatapat na lingkod ng Diyos. Sa kabila ng hirap, nakatayo pa rin sila. At let us lay aside every weight. Ano yung nagpapabigat sa atin? Yung kasalanan. Di ba? Para kung noong 2023 hindi tayo makatakbo, iwanan na natin. Di ba? Iwanan na natin yung mga kasalanan na nagpapabigat sa atin na dapat nakatakbo na tayo at malapit na tayo dun sa destiny na nakaano sa atin ng Panginoon. Kaya nga sa verse 2, tingin kay Lord. Hindi tingin kay sa circumstances. No? Dun sa verse 12, no, tingin tayo sa mga kapwa natin na mananampalataya, kapwa believer na nagpatuloy, pero wag mo silang tignan dun sa pagkakamali nila, matitisod ka talaga. Wala naman perfect, walang perfect church. Amen? We need to be balanced then, everything, mga kapatid. Kaya, let us look unto Jesus, that we are finisher of our faith. Na everything what is happened, nakafocus yung mata natin sa Kanya.
Whatever happens this 2024, nakafocus tayo. Amen. Next slide, please. And listen to our God, the Comforter. Alam niyo po ba nangyari noon sa doon sa Israel? The Lord will comfort Israel again and have pity on her ruins. Gumuho po ang Israel. Bakit? Kung nga sa inyo, sa katigasan ng ulo nila, hinayaan ng Lord sila ay masakop ng Assyria at Babylonia. Ginawa ng Panginoon yan upang mapalo, upang ma-purify sila. Diba? Her desert will blossom like Eden, her barren wilderness like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found there. Songs of thanksgiving will fill the air. Pero, ang audience dito, mga remnants o mga righteous, siyempre, hindi naman sila tinanggal ng Lord dun sa lugar na yun eh. Kahit yung tapon sila sa Babylonia, nandun pa rin sila. Nararanasan pa rin nila yung pagkapigatian. Ito yung comfort, encouragement ng Lord sa kanila. Sa patuloy na nagpapakatubid, sa patuloy na mananampalataya sa Lord. I am the God who will comfort you. I am the God who will comfort you. Next slide, please. Sabi ni Lord, kita ko ang lahat. Kita ko ang lahat ng mga pag-iyak nyo, bayang Israel. Alam niyo po ba, kung meron kayong iniyak, start pala ng year 2024, sumakit ng ulo nyo, maging bayarin yan. I am the God who comforts you. Kita ko, anak. Sa tingin ng iba, malakas ka. Pero, alam mo anak, pag tayo na lang dalawa, iyak ka. Iyakapin kita. Iyak ka lang anak. Hindi man nila nakikita kung gaano ka ka-weak, ka-vulnerable, o gaano ka, parang pasuko ka na, pero patuloy kang nagpatuloy, anak. Kita ko ang lahat, anak. 2 Corinthians 1:3-5. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and source of all comfort. He comforts us in our troubles so that we can comfort others. Ito na yung panahong 2024. Kung naong taong 2023, nakadanas tayo ng mga patinding paghihirap sa area ng ating mga buhay. So, may lesson ka doon. Una, tumatag ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Pangalawa, anong gawin natin? Kung meron din ngayong 2024 na lumapit sa'yo, na same din ang pinagdaanan mo, meron kang may advice. Amen? Mako-comfort mo rin sila. Sabi mo, ay sis, ay brother, napagdaanan ko yan eh. Magkakaroon ko ngayon ng compassionate. Alam mo si Lord, kahit siya ay just God, kahit siya ay a righteous God, nagagalit siya, nagpapalo siya, disiplina niya yung mga anak niya. Siya rin isang ama na maawain. Parent siya, magulang siya. Hindi niya rin matiis ang kanyang mga anak na naghihirap. Mauwiin ng Diyos. Kaya pinaranas sa atin ng Diyos sa mga bagay na masasakit ng taong 2023 para may makomfort din tayong iba. Na parang haharap tayo sa Panginoon na wala tayo may pagmamalaki, na matuwid tayo. Bakit? Kahit yung pagiging righteous natin, ay hindi naman din sa paggawa natin ng mabuti. Kung walang Jesus Christ na namatay sa cross, hindi tayo maaaring righteous talaga. Dahil wala naman perfect. Amen? Naging tunay na righteous tayo because of the Lord Jesus. Amen? Dahil sa kanyang dugo. Yun yung posisyon natin mga kapatid. Kaya, pinaparanas sa atin ni Lord yung mga lowest moments sa buhay natin para harap tayo, wala tayong may pagmamalaki. Kahit anong promote na sa atin ng Lord sa spiritual, sa paglilingkod, sa trabaho, sobrang biniles na yun ng Panginoon. Gusto ng Panginoon yung paa nakatungtong pa sa lupa, nakatungtong pa sa lupa. Kaya itong mga pagsubok na to, hinahayaan ng Diyos na to para ma-refine yung character natin, kagaya ng Diyos. Jesus nga eh. Diba? Ang pinanganak, hindi naman sa ospital. Although wala mong ospital noon. Sabsaban siya pinanganak. Simple lang. Si Lord na Diyos, simple lang ipinanganak. Hindi magharap ko. Ganun nagpakababa ang Diyos para sa atin. Amen? Next slide, please. Listen to our God, the just and merciful. Sabi ni Lord, listen to me, my people, hear me, Israel.
For my law will be proclaimed, and my justice will become a light to the nations. Kung ngayon, feeling mo there are really injustices around the globe, sa family mo, feeling mo inapi ka, sa trabaho mo inapi ka, si Lord, yung justice niya, makakamtam natin yan. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, hindi natin may iwasan na tayo mga Kristiyano na persecute. Hintay ka lang. The justice of God will rule all the nations of this earth. Yung mga wicked ay may katapusan ang kanilang paghahari sa last days. Sa muling pagbabalik ng Lord, He will come